Ito yung huling video na kasama si Miss Bago. Noong mga nakaraang linggo, ito yung araw na sobrang lakas ng ulan or ulan ng ulan na walang tigil. Ibang nag-iisip na rin ako kung papayagan ko ba siya sa malayo mag-OJT. Habang papalapit yung araw na pag-alis niya, sobrang kinakabahan talaga ako. Dahil nga, first time ni Miss Bago na lalayo sa akin, lalayo sa amin dito sa bahay. Naman naisip ko na para matanggal yung pag-aalala ko or kaba ko, iyaya ko si Miss Bago magpaulan dahil naisip ko kapag nabasa ako ng ulan, mawawala na yung kaba ko. Para ready na akong payagan siya. Nulit ko muna makipaglaro, makipag-isip bata. Na oras na to na akala mo'y nakikipaglaro lang ako sa mga batang kagaya dati nung bata ako. Sa ulanan talaga ako masayang masaya kapag umuulan. Iyaya ko muna siya makipagkulitan sa akin. Araw-araw ko siyang pinapaalalanan at nire-ready. Sabi ko sa kanya, doon wala siyang mga kasama kundi yung sarili niya lang. Dahil yung atin niya rin ay may trabaho rin. Kailangan matuto siyang alagaan yung sarili niya, kasuhin yung sarili niya. Dahil sabi niya rin sa akin, gusto niya rin daw maging independent. Sabi ko nga sa kanya, anong klaseng independent? Kasi dalawang klase yung independent, may nakakasama at may nakakabuti. Nakakasamang independent kasi nakakalimutan na kung saan yung pinanggalingan niya. Wala yung respeto, nagiging makasarili na. Hinubog mong respeto, pagmamahal sa magulang at pamilya, wala na. Dahil syempre, malayo na. Wala nang nangangaral na mali yung ginagawa nila, tama yung ginagawa nila. Mabuting independent naman, lalong natututo, nadadagdagan yung kaalaman, nakakalimot kung saan ang galing. Dahil syempre, magulang tayo. Ano yung mga gusto ng anak natin kung hindi naman nakakasama, wala tayong magagawa kung hindi payagan, di ba? Sumuporta lang sa kung anong gusto nilang marating. Isip ko nga na parang kailan lang pinagbuntis natin, kailan ng 9 na buwan, dumating na sa atin, ng araw pa lang na nahawakan natin sila. Bang walang humpay yung saya at kaba. Alagaan natin sila, yung ayaw ba natin mawala yung paningin natin sa kanila. Diyan yung magkakasakit sila. Alala tayo na sobrang sakit sa dibdib. Bang hihiling ka na yung sakit ng anak natin na tayo na lang yung magkakasakit ng mga magulang. Para hindi maranasan ng mga anak natin yung sakit. Papaliguan natin. Tapos yung natataihan na tayo pero okay lang sa ating mga magulang. Saya pa tayo dahil nga syempre mahal natin yung anak natin. Hanggang dumating na nga yung pag-uumpisa ng pag-aaral nila, gabay na tayo. Bang dumating pa nga sa punto halos ayaw mo iwan yung anak mo sa school. Iniisip natin na baka masaktan, baka awayin, tuksuhin na hindi pa marunong magsulat. Bang tinaboy ka na nga ng teacher or pinagsabihan ka na bawal magbantay sa mga anak pero yung ginagawa mo, nandoon ka lang sa likod ng school dahil halos ayaw mong iwan yung anak mo. Sa tamang edad na sila at nakapagtapos na ng pag-aaral ng college nila, kailangan na nilang lumayo sa atin. Magtiwala sa kung ano man kakayahan nila. Siyempre, kasama din yung paggabay natin.